Pag-usapan natin mga kaibigan itong resulta ng survey. Kasi lumabas po na 61%. Pulse Asia yata, ang dami kasi nagsusurvey, 61% ay pinaboran. Ganong karaming Pilipino. Ibig sabihin, milyon-milyon Pilipino dito at sa abroad ang pumabor dun sa ginagawa at ginawa ng Quadcom noong nakaraang taon. Kundi umabot 14 o 13, 14 yatang public hearing. So, doon sa survey na 61, pumabor sila dahil nalaman nila ang katotohanan. Or may nalaman sila at na-discover nila na ganun pala ang nangyari sa nakaraang gobyerno sa issue po ng human rights violation, tungkol sa tukhang-tukhang, illegal campaign sa illegal drugs, pogo, illegal gambling, at illegal na pagbili ng mga property ng Pilipino. Libu-libong hektarya ang napunta sa kamay ng mga dayuhan sa pwedeng murang halaga at pamimeke ng dokumento nagpakilalang sila yung mga Pilipino, Chinese national, yung pala hindi. So kung ganyang kataas, 61%, ilang milyong Pilipino yon? Tayo ay nasa mga 115 milyon. Sabihin lang natin, pagtaya natin, 100 milyon ang Pilipinong nagkaka-interest sa mga nangyayari. Yung 15 milyon baka kabataan. So, 61% ng 100 milyon, ganong karami ang naniwala, sumubaybay, at naintindi nila ang nangyari sa nakaraang gobyerno. So, ibig sabihin nito mga kaibigan, hindi nagkamali at sa halip, ang dating nito, tama yung ginawa ng Kongreso na gumawa ng Quadcom. By the way, ang Quadcom, 4 na komite yan. Committee on Human Rights ni Congressman Abante, Committee on Public Order and Safety ni Congressman Fernandez, Committee on Illegal Drugs ni Congressman Against Illegal Drugs ni Congressman Barbers, at Committee on Public Account ni Congressman Paduano, na pinag-isa kaya Quadcom. First time kasi, nung araw na individual committee ang nag-iimbestiga, hindi gaanong napapansin. Hindi ganong karaming Pilipino ang nanonood at nagka-interest. Pero nung pinagsama-sama ang Quadcom at naghihiring sila ng mula umaga, 10 o'clock, na inaabot ng madaling araw din o hating gabi. At sa 14 na public hearing, o 13 kung ilan man yan, ay nadiscover at nakuha ang sympathy o suporta ng mamamayang Pilipino kasi live online sa social media. Kahit dito sa aking mga channel, minsan nagla-live din tayo. Nagka-interest sila dahil pera ng bayan ang pinag-usapan, karapatan, pantao ng mamamayang Pilipino naging biktima ang pinag-usapan, illegal pogo na nagdulot ang sugal na ito ng maraming krimen na kinasasangkutan ng mga dayuhan, na may mga kasong kriminal ng mga Chinese national sa kanilang bansa na nagpunta rito at pinapasok. Hindi talaga kumita ang gobyerno rito. Maaaring ang kumita lang ay yung mga kasapakat na mga opisyal ng gobyerno diyan sa illegal pogo operation. So dahil dyan, palagay ko sa susunod na kongreso ay ipagpatuloy yung Quadcom. Ipagpatuloy ang ganyang kalakas na investigasyon para makarating sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Higit sa lahat, kung hindi man katotohanan, nalalaman nila, nagkakaroon ng idea kung ano ang nangyayari sa gobyerno, paano ginastos ang pera at paano pinatupad ang batas, anong mga policy na pumalpak at anong policy ang dararapat para ipagpatuloy. In other words, maraming aral na nakita. Nakuha ang suporta ng mamamayan, naniwala ang taong bayan dito at sa abroad, at naipakita na in aid of legislation, oversight function, sa magitan ng mga resolusyon, nagagawa pala. Kaya ngayon ay nasa Executive Department na matapos ang recommendation kung sino mga dapat kasuhan na mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal, mga pulis or sibilyan na umabuso ng abuso at lumabag nga po sa posibleng mga batas. So ang ganda ng feedback niya. Kaya ako ibinabalita sa inyo,
Mabuhay ang lahat ng Pilipinong nagka-interes sa hearing na ito. Mabuhay ang lahat ng Pilipinong naniwala o hindi man pero nagkaroon kayo ng idea kung ano nangyari. Sa loob ng 6 na taon at higit pang sa 6 na taon, lalo na nung sila ay nagsimula mayor ng Davao, kung ano ang nangyari. Hindi natin sinasabing guilty sila. Hindi natin sinasabing positibo na sila sa anumang kasalanan. Ang sinasabi ko rito, nagka-interes ang tao, nagkaroon sila ng idea kung anong nangyari. Maaaring naniwala o hindi, ang mahalaga, hindi na sayang ang pera ng Kongreso at ng taong bayan sa public hearing ng Quadcom. Kasi marami palang naniniwala at sumusuporta. Hindi po biro ang 61%. Ang lupit. Masakit yan doon sa mga naakusahan. Masakit yan sa mga nasasangkot at posibleng kasuhan. Ay wala tayong magagawa. Yung karapatan ng taong bayang malaman ng totoo in aid of legislation at ginawa ng mga House of the People, House of Representatives, kinatawaan ng bawat distrito at ng mga party list congressman, ay trabaho nila yun. Wala tayong magagawa. Ano inyong masasabi dyan? Nakabuti ba? Nakatulong ba sa ating lahat? Nasa inyo po ang malayang komento at reaksyon. Speaking of survey, ang survey po legal. Walang batas na nilalabag ang survey. Ang mga survey, ito po ay nagiging basihan o idea. Kinapupulutan ng aral, kinapupulutan ng resulta kung ano po ang more or less nangyayari. Kung totoo man o hindi ang resulta ng survey, ang mahalaga, ang mamamayan ay aware sa nangyayari at meron silang idea, pinanghuhugutan kung paano, sino at ano ang nangyari. Katulad noon yung isang survey pa rin na lumabas na 41% ay pabor sa impeachment ni Sara Duterte. 35% lang ang ayaw ng impeachment. 19% ang undecided. Ang bigat nun. Majority, 41%. Compared sa 35% ang pabor sa impeachment. So yan po yung magkakadugtong . Hindi yan pinagtutulungan ng investigation ng Kongreso at ng iba't ibang komite. Kung hindi, ito ay resulta ng paniniwala ng taong bayan. By the way, ang taong bayan ang mahalaga sa lahat. Kayo yun, mga viewers, followers ng aking mga channel at iba pa. Lahat ng Pilipino, kayo ang bida, kayo ang mahalaga, inyo sa atin ang perang ginagamit nila. Kaya kung ano ang kailang ginagawa at tinuporta ng taong bayan, positibo yan. At yung resulta ng mga survey na yan, nagpapakita na kanilang nirespeto ang performance ng ating gobyerno, ng ating kongreso at ng mga nag-iimbestiga. Pero hindi naman ibig sabihin guilty na sila dyan. May due process pa rin. May tamang lugar sa paghaharap ng kaso, pag-iimbestiga kung meron ho talagang silang kasalanan. Ayun. So ang survey ng kahit na anong company, naaayon sa kailang karapatan at ating mga batas. Siyempre, hindi yan matatanggap ng mga tinatamaan, pero wala tayong magagawa doon. Kung wala kang kasalanan, wala kang pagkukulang, hindi kayo umabuso, hindi kayo magiging negatibo sa magiging resulta ng investigasyon. Pero kung wala ka namang ginagawang kasalanan at iba pa, abay, pabor ka dyan dahil nagkakaroon ka ng idea ano ang nga ba ang nangyayari. Ayan. Please like, share ng ating mga video.